Tama. So ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating klase o sa ating topic ngayong araw na ito, meron muna tayong unang aktibidad. So ang gagawin ko ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. So meron akong mga blindfold. So ang gagawin niyo ay ilalagay dito sa inyong mga mata. So, unang mangka at sa pangalawang mangka. So ang gagawin lamang ninyo ay wait. Okay, maaari ba kayo tumayo? Ang unang pangkat ay gagayahin ninyo ang tunog ng machine. So, alam niyo ba ang tunog ng machine? Yes! Ito ang tunog ng machine. At sa pangalawang pangkat naman, ang gagayahin ninyong tunog ay tunog ng buwaya. Ito ang tunog ng buwaya. So, ang gagawin ninyo ay dito. Ay hahanapin ninyo ang iyong kagrupo gamit ang tunog ng ang unang pangkat ang gagayahin nila ay ang tunog ng unggoy at hahanapin mo ang iyong kagrupo sa pamamagitan lamang ng tunog ng unggoy. At ito naman ay gagayahin nyo rin ang tunog ng buwaya. So hahanapin mo ang iyong kagrupo gamit ang tunog ng buwaya. So handa na ba ang lahat? Opo! Handa na po! Oo! Okay, so maaari na kayo magsimula. So, base sa aktibidad na inyong ginawa, meron ba kayong idea tungkol sa tatalakayin na kung saan na ito? Humor. Si buhaya at si unggoy. Tama. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa unggoy at ang bago lahat, basahin mo natin ang layunin. So, pagkatapos ng talakayan, mga bata ay inasahan na Matutukoy ang mga tawag sa kwento. Makikinig ka ng mga hika ng mga ganyan sa kwento. Magbibigyan ka na ang maaral na pulot sa kwento. So, ang kwento ating babasahin sa araw na ito ay tungkol sa ang unggoy at ang buwaya. So, makinig lahat. So, noong unang panahon, may isang matalinong unggoy na nakatira sa tabi ng isang malawak na ilog. Saan nakatira ang unggoy? Malawak na ilog. Tama. Sa pampang ay may isang puno ng saging kung saan siya ay kumukuha ng pagkain araw-araw. Saan kumukuha ang unggoy ng pagkain sa araw-araw? Sa pampang. Sa pampang. Tama. Masaya siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Isang araw, habang kumakain siya ng saging, may isang buwayang lumalangoy pupunta sa kanya. Anong uri ng hayop ang pumunta kay unggoy? Buwaya. Isang buwaya. Sarap naman ang saging mo, kaibigan, sabi ng buwaya. Pwede mong tikman ang iyong saging ng asawa ko? Sabi ng buwaya. Walang problema, sagot ng unggoy. Araw-araw ako may prutas dito, dalhan mo siya, sabi ng unggoy. Simula noon, araw-araw ay dinadalhan ng unggoy ang buwaya ng saging para sa kanyang asawa. Naging magkaibigan silang dalawa. Ngunit, isang araw, sinabi ng buwaya, kaibigan, gusto ka makilala ng asawa ko. Sumama ka sa akin sa kabilang ilog. Nagdadalawang isip ang unggoy, pero pumayag din. Sumakay siya sa likod ng buwaya. Saan sumakay ang unggoy? Sa likod ng buwaya. Buwaya, tama. Habang nasa gitna sila ng ilog, biglang nagsalita ang buwaya. Kaibigan, oo man yun, pero kailangan namin kunin ang iyong puso. Ano ang sinabi ng buwaya sa unggoy? Kaibigan, oo man yun, pero kailangan namin kunin ang puso. Iyon daw ang
ng kanyang asawa. Nalaki ang mata ng unggoy, pero agad siyang nakaisip ng paraan. Naku, sana sinabi ko agad, naiwan ko ang puso ko sa puno. Saan naiwan ng unggoy ang kanyang puso? Sa puno. Sa puno. Hindi ko kasi ito bigla kapag lumalakad, sabi ng unggoy. Nagulat ang buhaya. Talaga? Sige, bumalik tayo at kunin mo muna. Pagdating nila sa pangpang, mabilis na tumalon ang unggoy sa puno. Ha 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 ha! Tumawa ang unggoy mula sa itaas. Niloko mo ako, buhaya. Wala namang hayop na iniiwan ang puso na mula sa niya at galit ang buhaya. Pero wala siyang nagawa kundi lumayo papalayo. Mula noon, naging mas maingat na ang unggoy sa mga pinagkakatiwalaan niya. So, naiintindihan ba ang kwento mga bata? Opo. So, ngayon, meron ba kayong mga katanungan? Wala na po. Ngayon, ako naman ang magtatanong. Ano ulit ang ating kwento or pamagatang kwento ng ating binasa? Unggoy. Ilan? Ang buhaya at ang unggoy. Sino-sino naman ang tauhan sa kwento? Jumer? Ang buhaya at ang unggoy. Ang buhaya at ang unggoy. Ano naman ang mga aral na inyong natutunan tungkol sa kwento ng ating binasa? Sumara? Maging maingat po sa pagkakatiwalaan ng tao. Tama. Sino pa may idea? Jumer? Dapat marunong tayo magpamagay ng ating sarili. May idea. So, Kapian, may idea ka din? Huwag magtitiwala sa mga tao hindi mo masyadong kilala. Alright. So, dahil alam nila at naiintindihan nila ang kwento, ngayon naman ay dadako tayo sa ating pangalawang aktibidad. So, ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng tula o magsasadula kayo na may kaugnayan sa kwento ng ating binasa. So, kayong lahat ay gagawa kayo ng isang or magsasadula kayo ng kwento na may kaugnayan sa kwento ng ating binasa. So, maaari kayo or mag-usap-usap muna. So, sino gusto mo una? Kami, kami. Sila Jumer. Si buhaya din yung unggoy. Isang araw, ay may isang unggoy na naglalakad pabaliktad. Papunta sa gitna ng classroom. Gitna ng classroom. Nakita niya ang buhaya. Nagsalita ang buhaya. Sinabi ng buhaya na pwede ko matubo ang saging ng asawa ko. Nagsalita ang unggoy. Sige. Ibig. Subo mo ang saging sa mga asawa. Dinala ng unggoy ng saging ang buhaya. Ito ang saging kaibigang buhaya. Ngunit hindi nagtagal ay inusto ng buhaya ang puso ng unggoy. Kailangan ko yung puso para siya ay magamot. Bumayag ang unggoy. Pero nag-isip siya ng ideya para hindi makuha ang kanyang puso. Nag-isip ko na ako. Teka lang, kaibigang buhaya. Ang aking puso ay naiwan sa puno. Maaari ba natin itong balikan at aking kunin? Hindi pumayag ang buhaya. Kaya nag-isip siya ng iba pang paraan.
balikan natin. At bumalik na sila. Bumalik na kami. At nagkawalan niya ang buhaya. Dahil nautakan niya ito. Napakabumukok.